O, yan po, ano, nabudol po tayo doon, mga kasama. Mga kapatid, nakikinig po ba yung mga nasa online? Yung mga survivors na mga lahing Hudyo, mga lahing Israelita, survivor ng malaking kapighatian, survivor ng Armageddon na digmaan, mga naibang buhay, ano gagawin nila? Mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat at ang tinig ng nangagsasaya. Hindi MCG, ayan. Nabudol tayo dyan. Kasi pag si Brad Eli, binabasa yan mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat at ang tinig ng nagsasaya. Sister Luz, sa maraming iglesia ng Diyos sa Pilipinas, sino ang tumutupad ng hula na iyan? Sagot ni Sister Luz, tayo po, Brad Eli. Kasi Sister Luz, dito sa ating pagsasama-samang ito, linggo-linggo ang pasasalamat. Diba? Pagka nga hindi natin iaayos yung schedule ng pasalamat, magiging araw-araw pa yan, Sister Luz. Kaya ang titibay ng mga miyembro, di po ba, napatibay ni Brad Eli. Dito lang sa atin, madalas ang pasasalamat. Kasi katuparan ng hulayan. Mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat at ang tinig ng nangagsasaya. Yung pasalamat na yan, tinig ng nagsasaya. Sa apalit, tinig ng nagmumura. Naloko na. Araw ng pasalamat, nagmumura si Brad Eli. Minumura yung mga pastor. Minumura yung mga tumututol sa kanya. Di po ba? Lalo nung panahong ako yung nag-exit, noong 2009 na yan, 2010. Di po ba ako yung laman ng pasalamat nila? Minumura ako doon. Pati nanay ko po sinasama sa pinagsasalitaan ni Brad Eli ng kung ano-ano. Ito po yung tinig ng nagsasaya, pagpapasalamat na nagsasaya, hindi nagmumurahan doon. O ngayon, mayroong mga exiter, tinatanong ako, Brad Willie, ano masasabi mo kay Sunny? Kasi may video si Sunny na nagmura. Si Sunny, yung isang KNP nila. Sabi ko, yan ba pag-uusapan pa ba natin yan? Sabi ko, dapat hindi nyo pinag-uusapan yan kasi ano lang, napag-uusapan lang si Sunny. Yung bang pagmumura niya, nagugulat pa ba kayo doon? Si Brad Eli nga ako, malutong magmura. Yung pakako ang hindi magmura. Tumatanggi nga Brad Willie, talaga itatanggi. Hindi aamin yan. Kaya mas maganda huwag pag-usapan. Di ba? Big deal kung nagmura, talaga namang ganun ng mga bibig nila. Ngayon, nagsisinungaling. Talagang wala tayong magagawang magsasabi ng totoo yung mga yan. Kaya sabi ko doon sa kausap ko, ngayon, tuloy ko na po yung ating paksa. Yung pararamihin sa aklat ni Jeremias, sa hula ng propeta Jeremias, hindi MCGI yun. Mabubuhay raw po si Eliseo Soriano ng 1,000 taon. Totoo po ba ito? Sabi ko sa inyo, huwag kayo nagtatanong ng hindi tungkol sa paksa Sige, pero sagutin ko ng kapiraso. Si Brad Eli, pagka binatay ko sa Biblia, mabubuhay siya pagkatapos ng 1,000 taon. Oo. Doon makakasama si Brad Eli after 1,000 years. Lilipas mo na 1,000 taon. Hindi makakasama roon sa unang pagkabuhay na maguli. After ng 1,000 years, doon pa lang si Brad Eli makakasama. Hanggang dyan lang muna kay Robert Villegas, Huwag ka nang humirit pa. Ngayon, ito po yung pinagbabatayang talata ni Brad Eli at ng iba pang mga pastor para po ituro na iyan daw po'y rapture. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing yaon, ay 2 lalaki ang sa isang higaan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Magkasamang gigiling ang 2 babae, kukunin ang isa at ang isa'y iiwan. Mapapasabukid ang 2 lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Ito po mga kapatid, pagka binigyan ng paliwanag, yan yung rapture mga kapatid. Yung mga kukunin dyan, ang irarapture at maliligtas. Yun ikang maiiwan, sila hindi makakasama sa rapture, sila yung mapapahamak. Ngayon mga kapatid,
Sa atin pong natutunan nung nakaraang linggo, kung natatandaan nyo pa, nung marinig yan ng mga alagad, noong sabihin niya ng ating Panginoong Jesucristo, ang naging sagot ng mga alagad, patanong, 37, at pagsagot nila ay sinabi sa kanya, saan, Panginoon? Yun ang naging tugon ng mga alagad na nakarinig. Tinanong nila si Jesus Christ, saan, Panginoon? Ibig sabihin, gusto nilang malaman yung lugar kung saan mangyayari na may isang kukunin, may isa namang iiwan. Sagot naman ni Jesus Christ, kung saan naroon ang bangkay, ay doon din naman magkakatipon ang mga uwak. Nasusundan niyo po mga kapatid, mga ka-Bible study. Isa'y kukunin, isa'y iiwan. Saan po yan mangyayari? Saan yan magaganap? Nagtanong yung mga alagad, saan Panginoon? Sagot naman ni Jesus Christ, kung saan naroon ang bangkay, ay doon din naman magkakatipon ang mga uwak. Ang lugar na tinutukoy kung saan naroon yung bangkay, doon naman yung mga uwak magkakatipon. Ngayon, sa Biblia, saan po ba yung tinutukoy na lugar na yan? Doon po sa hula ng Propeta Ezekiel, 39:17 hanggang 22. Balikan po natin yung talata. At ikaw, anak ng tao, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Salitain mo sa sari-saring ibon at sa lahat na hayop sa parang. Magpupulong kayo at kayo'y magsiparito. Magpipisang kayo sa lahat ng dako. Sa aking hain na aking inihahain sa inyo, sa malaking hain sa ibabaw ng mga bundok ng Israel. Mga kapatid, saan po yung lugar na yon? Yan po sa Israel. Sa mga bundok ng Israel, upang kayo'y makakain ng laman at makainom ng dugo. Kinakausap po rito yung mga ibon Naghahanda ang Diyos para sa mga ibon ng kanilang magiging pagkain. Papakainin ng Panginoong Diyos yung mga ibon ng mga laman, paiinumin ng dugo. Tuloy. Kayo'y magsisikain ng laman ng makapangyarihan at magsisiinom ng dugo ng mga prinsipe sa lupa, ng mga lalaking tupa, ng mga batang tupa at ng mga kambing, ng mga toro na pawang patabain sa basan. At kayo'y magsisikain ng taba hanggang sa kayo'y mga busog at magsisiinom ng dugo hanggang sa kayo'y mga lango. Sa aking hain na aking inihain sa inyo. At kayo'y mga bubusog sa aking dulang ng mga kabayo at mga karo ng mga makapangyarihang lalaki at ng lahat ng lalaking mangdidigma, sabi ng Panginoong Diyos. At aking pararatingin ang aking kaluwalhatian sa mga bansa. At makikita ng lahat ng bansa ang aking kahatulan na aking inilapat at ang aking kamay na aking binuhat sa kanila. Sa gayo'y malalaman ng sangbahayan ni Israel na ako ang Panginoon na kanilang Diyos mula sa araw na iyon hanggang sa haharapin. Di ang setting pala na ito, mga kapatid, mga ka-Bible study, yung hula na binabanggit ng Propeta Ezekiel, ito pala'y sa Israel. Tama po. Yung sinabi ni Jesus Christ, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Saan mangyayari yan? Sa Israel. Nagkakaintindihan po dyan sa online. Propesiya po ang binasa natin hula dito sa aklat ng Propeta Ezekiel. Ngayon, saan po mismo ang katuparan ng hula na yan? Mga kapatid, kailan po mangyayari yung ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan? Ang involved pala dyan, mga kapatid, mga ibon. Magiging pagkain nila yung laman noong mga makapangyarihang mga mandirigma. Ibig sabihin, meron palang labanan, meron palang digmaan, meron palang gyera. Saan? Sa Israel. Yung mga mapapatay dun sa gyera, sa digmaan, magiging pagkain ng mga ibon, ng mga uwak. Amen. Ngayon, kailan po mangyayari yung digmaan na yan? Na yung lahat ng mapapatay, magiging pagkain ng mga ibon.
Sabi po sa Apokalipsis 19:11-21, pag binasa po natin ng tuloy-tuloy mga kapatid, si Jesus Christ mula sa langit, papunta rito sa lupa, nakasakay sa kabayong maputi. Kasama niya yung hukbo ng langit, nakasakay din sa mga kabayong maputi. O ngayon, papunta rito sa lupa. Meron namang nag-aabang dito sa lupa. Nandyan na ang hayop, nandyan ang bulaang propeta, nandyan ang mga hari, kasama ang kanilang mga hukbo para labanan si Jesus Christ at ang kanyang hukbo na papunta rito sa mundo. Nagkakaintindihan po? Yan, 49 sa YouTube Live ang ating mga kasama. Ano mangyayari? Lahat noong mga narito sa lupa na hukbo na nakahandang lumaban kay Jesus Christ sa pangunguna noong hayop, noong Antikristo, saka nung bulaang propeta, lahat sila mapapatay sa labanan. At sila ngay magiging pagkain ng mga ibon. Yung hayop at bulaang propeta, yun po'y susunggaban para ibulid naman sa dagat-dagatang apoy. 19:20 ng Apokalipsis. At sinunggaban ng hayop at kasama niya ang bulaang propeta na gumawa ng mga tanda sa harapan nito na siyang ipinangdaya sa mga nagsitanggap ng tanda ng hayop at sa mga sumamba sa larawan nito. Ang dalawang ito ay inihagis na buhay sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab sa asupre. Yan sa labanan na yan, ang una agad na tatamaan dyan, yung mga leader, yung hayop at bulaang propeta. Sila agad yung casualty dyan eh. Sila po ay susunggaban para ihagis na buhay sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab sa asupre. Nagkakaintindihan po. Ngayon, ano ang tawag diyan po sa labanan na yan, sa digmaan na yan, na si Jesus Christ, kasama ang hukbong nasa langit, papunta rito sa lupa, nag-aabang yung Antikristo, yung bulaang propeta, saka yung kanila namang puwersa. Sa Apokalipsis 16:12 hanggang 16, yung labanan na yan, yung digmaan na yan, yan po ang Armageddon. Mga kapatid, mga ka-Bible study. Basahin natin, Apokalipsis 16:16. Ito po ang ating mababasa. At tinipon sila sa dako na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. Yung Armageddon, literal po yung digmaan. Labanan po yan. Sa pagitan ni Jesus Christ ng kanyang hukbo, laban naman sa Antikristo at sa mga hukbo ng Antikristo. Amen. Mag-amen naman po yung nasa online na naintindihan. Yan po yung literal na digmaan. Kaya ko po yan binibigyan ng diin kasi nung araw si Brad Eli, kung natatandaan po ng mga kapatid, ano yung Armageddon? Yan daw po ay katwiranan. Labanan ng katwiranan. Debate raw yan. Di ba? Kaya sabi ni Brad Eli, dapat maalam ang mga kapatid sa Biblia. Dapat marami kayong alam na talata. Kasi sa Armageddon, labanan yan ng katwiran. Magtatalo-talo pagtatalo yan. Yan nung nabubuhay pa si Brad Eli. Ang pinupus ni Brad Eli, debate. Ngayon si KDR na leader, yun ikang debate, pwede na bang wala nang salitaan yan, wala nang kibuan dyan. Tapos sasabihin, magka-frequency daw yung magtsuhin. Magka-frequency raw, iisa raw ang nasa isip. Kung magka-frequency, ba't yung debate kay Brad Eli, katwiranan, may usapan yon, may salitaan. Si KDR, ang kanyang debate ngayon, wala nang salitaan, wala nang kaibuan. Dadaanin na lang daw sa gawang mabuti. Ayan po mga kapatid. Yung mga exeter sa MCGI na para sa kanila, walang itinurong mali si Brad Eli. Ang nakitaan lang nilang mali, si KDR.
pakitingnan niyo po yung turo ni Brad Eli na Armageddon, debate, diskusyon, katwiranan. Samantalang sa Biblia, ang Armageddon, literal na digmaan yan. Labanan po yan. Si Jesus Christ at ang kanyang hukbo, galing sa langit, papunta rito sa lupa, nakaabang yung Antikristo, yung bulaang propeta at yung mga hari. Kakampi noong Antikristo at yung kanilang hukbo laban kay Jesus Christ. Pero talo sila sa labanan. Yung mga mapapatay doon sa Armageddon, yung kanilang mga bangkay, magiging pagkain ng mga uwak, ng mga ibon. Amen! Yan po yung sinasabing ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Hindi po yan rapture. Kagaya ng paliwanag ni Brad Eli dyan ng ibang mga pastor. Kasi nung araw, di yan nga ang paliwanag ni Brad Eli, ang kukunin, ira-rapture. Ang maiiwan, yung mapapahamak. Kaya nagkaroon po ngayon ng usap-usapan yung mga manggagawa. Pag daw si Brad Eli ay kinukuha na sa rapture, umaangkat na sa lupa, sabi ng mga manggagawa, kahit Sister Luz, kahit daw sa pantalon ni Brad Eli, kakapit siya. Para daw siya makasama, wag siyang maiwan dito. Okay, kaya ito mga kapatid, di ba last time tinanong ko kayo, saan kayo dyan kung kayo papipiliin, sa kukunin o sa maiiwan? May mga sumagot nung nakaraan, sa kukunin daw eh. Sabi ko, ako doon sa maiiwan. Ayun. Sa laban naman nung nakaraan, bumawi na kaagad sila. Brother Willie, pwede ba magpalit na sagot? Sabi ko, pwede. Doon na po ako sa maiiwan. Kasi nga, yung mga kukunin, maiiwan, yung binabanggit ni Jesus Christ, hindi naman tungkol sa rapture nga tama po ba? Armageddon ang tinutukoy doon. Ngayon, sa pagpapatuloy po ng ating paksa, bakit hindi tungkol sa rapture ng mga Kristiyano? Ang salita ni Kristo na ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Naka-ready na po ba ang ating mga kapatid? Ayan, salamat po sa mga naka-appreciate ng ating paksa. Mga kapatid, mga ka-Bible study, may pagparito si Jesus Christ, bababa siya rito sa lupa. At yun po'y sa Israel. Kasi po, ganito si Jesus Christ, ang kanyang pakay talaga sa pagparito niya ay para tapusin ang malaking kapigatian. Kasi ang sentro ng malaking kapigatian ay ang Israel. Nandun din ang Antichrist. Kaya yun ang kanyang target, Israel at yung Antichrist. Bababa rito sa lupa si Jesus Christ. Hindi kagaya sa rapture, hindi naman siya bababa sa lupa. So, basahin ko po. Zacarias 14:2. Patuloy. Ito po mga kapatid, mga ka-Bible study. Sapagat aking pipisanin ang lahat na bansa laban sa Jerusalem sa pagbabaka, at ang bayan ay masasako, at ang mga bahay ay lolooban, at ang mga babae ay dadahasin, at ang kalahati ng bayan ay yayaon sa pagkabihag, at ang nalabi sa bayan ay hindi mahihiwalay sa bayan. Sa Israel po ito, sa Jerusalem mangyayari. Ngayon, ano sabi? Tuloy. Kung magkagay lalabas ang Panginoon at makikipaglaban sa mga bansang yaon, gaya ng siya'y nakipaglaban sa araw ng pagbabaka. Alam naman natin mga kapatid, di ba sa panahong ito, may mga bansa galit sa Israel. Yung malalapit na bansa, yung kanilang mga kapitbahay na bansa, galit sa Israel. Ngayon, kakampi ang mga bansa na yan sa Antichrist. Para ang Israel ay gipitin, para ang Israel ay pahirapan. Ngayon, sino darating para maging tagapagligtas ng Israel? Hindi naman ang bansang Amerika. Kasi po, sa ngayon, ang kaalyado ng Israel ay ang Amerika. Tama po ba? Kaya hindi siya magalaw ng ibang mga bansa kasi superpower pa si Amerika. Pero sa malaking kapigatian, hindi na superpower si Amerika.
Mga kapatid, mga ka-Bible study, sa ngayon, malakas pa ang Amerika. Diba? Makapangyarihan pa siya. Pero sa panahon ng Great Tribulation, hindi na po Amerika ang superpower sa panahon na yun. Kaya ang Israel madali na siyang magipit ng ibang mga bansa na galit sa kanya. Kaya kailangan si Jesus Christ na ang sumaklolo at magligtas sa Israel. Amen! 97 sa YouTube Live. Kung magkagay lalabas ang Panginoon at makikipaglaban sa mga bansang yaon, gaya ng siya makipaglaban sa araw ng pagbabaka, tuloy. At ang kanyang mga paa ng Panginoon, ay magsisitayo sa araw na yaon, sa bundok ng mga olibo na nasa tapat ng Jerusalem sa dakong silanganan. At ang bundok ng mga olibo ay mahahati sa gitna niya, sa dakong silanganan at sa dakong kalunuran, at magiging totoong malaking libis. At ang kalahati ng bundok ay malilipat sa dakong hilagaan, at ang kalahati ay sa dakong timugan. Nakikita niyo po mga kapatid, mga ka-Bible study, mismo ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang mga paa, magsisitayo sa bundok ng mga olibo. Lalapag si Jesus Christ, bababa siya sa Israel. Diyan po sa bundok ng mga olibo. Ano gagawin niya para makipaglaban nga sa mga bansang kalaban ng Israel? Tuloy sa talatang 5. At kayo'y magsisitaka sa libis ng aking mga bundok, sapagkat ang libis ng mga bundok ay magsisiabot hanggang sa Azel. Oo, kayo'y magsisitakas gaya ng kayo'y tumakas mula sa lindol ng mga kaarawan ni Uzias na hari sa Huda. At ang Panginoon kong Diyos ay darating, at ang lahat na banal na kasama niya. Yun po yung sinasabi natin. Pagdating ng Panginoon, kasama ang lahat na banal. Yun po yung mga naging dapat. Ano po? Mga nakasakay sa kabayong maputi. Amen. Yan po yung sinasabi ko na pagparito ni Jesus Christ. Iba yan sa rapture. Kasi pagparito ni Jesus Christ, bababa siya mismo dito sa mundo. Partikular po sa bansang Israel. Katunayan po na talagang iba po yung rapture. Iba po rito ito na po yung second coming. Second coming po yan para sa judgment. Doon siya nag-take off papunta sa langit. Tama po. Mula Israel, take off papunta sa langit. Ngayon, mula sa langit, papunta sa lupa. Saan siya maglalanding? Sa Israel, hindi siya apalit Pampanga. Naloko na. Po sa Israel. Nung araw na paniwala tayo ni Brad Eli, Brad Belvin. Pag bumalik si Jesus Christ, ang pupuntahan ay apalit Pampanga. At araw pa ng pasalamat yon. Yan po, nabudol po tayo doon, mga kasama. Si Jesus Christ, ang kanyang pupuntahang bansa, Israel, hindi naman Pilipinas. Ako po kasi ganun Yung Biblia, binasa ko Kita ko Israel, doon siya pinanganak. Diba? Doon siya lumaki. Doon siya nangaral. Lahat ng kwento niya, doon nag-umpisi. Tapos pagbabalik siya, Pilipinas sa pupuntahan. Wala sa ayos. Ngayon, ganito mga kapatid. Ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Hindi tayo concerned doon. Hindi tayo kasama doon. Tama po. Yun po ay sa pagparito ni Jesus Christ sa Armageddon. Kukunin, ibig sabihin, mga mapapahama, mamamatay sa Armageddon. Ngayon, may iiwang buhay, ibig sabihin, sila yung makakasurvive sa Armageddon, sa labanan. May iiwang buhay dito sa lupa. Gagawin. Yan sa mga maiiwang buhay na yan. Pagkatapos ng labanan sa Armageddon, basahin natin. Jeremias 37,19. Sundan niyo po ang basa. Ito nakasulat. Ay, sapagkat ang mga araw na yaon ay dakila, na anupat walang gaya niyaon. Siya ngang panahon ng kabagabagan ng Jacob, ngunit siya'y maliligtas doon. Mga kapatid, yung malaking kapighatian, tinatawag din po yung
Panahon ng kabagabagan ng Jacob. Jacob, Israel. Jacob's trouble sa English. Yan po ang Great Tribulation. Ngayon, meron pong mga makakaligtas, survivor sa Great Tribulation. Mga Israelitang survivor, mga lahing Hudyo. Survivor po sila. Sila nga yung maiiwang buhay. Ano gagawin sa mga maiiwang buhay? Talatang 19. At mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat at ang tinig ng nangagsasaya. Mga kapatid, nakikinig po ba yung mga nasa online? Yung mga survivors na mga lahing Hudyo, mga lahing Israelita, survivor ng malaking kapighatian, survivor ng Armageddon na digmaan, mga naibang buhay, ano gagawin nila? Mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat at ang tinig ng nangagsasaya. Hindi MCG, ayan. Nabudol tayo dyan. Kasi pag si Brad Eli, binabasa yan mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat at ang tinig ng nagsasaya. Sister Luz, sa maraming iglesia ng Diyos sa Pilipinas, sino ang tumutupad ng hula na iyan? Sagot ni Sister Luz, tayo po, Brad Eli. Kasi Sister Luz, dito sa ating pagsasama-sabang ito, linggo-linggo ang pasasalamat. Diba? Pagka nga hindi natin iaayos yung schedule ng pasalamat, magiging araw-araw pa yan, Sister Luz. Kaya ang titibay ng mga miyembro, di po ba, napatibay ni Brad Eli. Dito lang sa atin, madalas ang pasasalamat. Kasi katuparan ng hula yan. Mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat at ang tinig ng nangagsasaya. Yung pasalamat na yan, tinig ng nagsasaya. Sa apalit, tinig ng nagmumura. Naloko na. Araw ng pasalamat, nagmumura si Brad Eli. Minumura yung mga pastor. Minumura yung mga tumututol sa kanya. Di po ba? Lalo nung panahong ako yung nag-exit, noong 2009 na yan, 2010. Di po ba ako yung laman ng pasalamat nila? Minumura ako doon. Pati nanay ko po sinasama sa pinagsasalitaan ni Brad Eli ng kung ano-ano. Ito po'y tinig ng nagsasaya, pagpapasalamat na nagsasaya, hindi nagmumurahan doon. O ngayon, mayroong mga exiter, tinatanong ako, Brad Willie, ano masasabi mo kay Sunny? Kasi may video si Sunny na nagmura. Si Sunny, yung isang KNP nila. Sabi ko, yan ba pag-uusapan pa ba natin yan? Sabi ko, dapat hindi nyo pinag-uusapan yan kasi ano lang, napag-uusapan lang si Sunny. Yung pagmumura niya, nagugulat pa ba kayo doon? Si Brad Eli nga kakoy, malutong magmura. Yung pakako ang hindi magmura. Tumatanggi nga Brad Willie, talaga itatanggi. Hindi aamin yan. Kaya mas maganda kako, wag pag-usapan. Di ba? Big deal kung nagmura, talaga namang ganun ang mga bibig nila. Ngayon, nagsisinungaling. Talagang wala tayong magagawang magsasabi ng totoo yung mga yan. Kaya sabi ko doon sa kausap ko, mabuti pa wag na lang pag-usapan. Kasi pag yan ay pinag-usapan, sasagot si Sunny, magdi-deny, papanoorin ng tao, aabangan ng kanyang pagsisinungaling, di makakahatak pa ng views, di ba? Misa makikinig kayo, misa kasi mga extra dapat makikinig din sa akin Kasi ako nga yung nauna Ako nga ang lolo ninyo Di ba? Ako nga yung nauna dyan at kabisado ko ang galawan ng mga yan. Ngayon, ganito. Yung mga survivor ng malaking kapighatian, mga survivor ng Armageddon, mga naibang buhay, ano gagawin nila? Magpapasalamat sa Diyos. Mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat at ang tinig ng nangagsasaya. Aking pararamihin sila. At sila hindi magiging kaunti. Akin ding luluwalhatiin sila at sila hindi magiging maliit. Ito yung mga naibang buhay. Ano gagawin ng Diyos diyan sa mga naibang buhay? Pararamihin. Hindi MCG ayan. Ang hinulaan na pararamihin, yung mga magiging survivor ng malaking kapighatian, yung mga makakaligtas sa digmaan ng Armageddon. Amen!